Dumadaing na mga negosyante sa kahabaan ng Josebad Santos at Lazadin Boulevard sa City of San Fernando, Pampanga. Planong itayo sa lugar ang paglalagyan ng drainage, isang flyover at road widening project. Nasa ilalim ng Presidential Bridge Program ng DPWH ang proyekto. Kamakailan ay lumabas ang encroachment issue o paglagpas umano ng mga nakatayong gusali batay sa liham na ipinadala ni Engineer Nelson Lingat ng City Engineer's Office. Binigyan din ng ultimatum ang mga negosyante na dapat alisin ang mga istruktura hadlang sa loob ng 7 araw, bagay na hindi pinaboran ng mga nagnenegosyo sa lugar. Bukod raw kasi sa lilit ng lugar at espasyo ng kanilang negosyo na kukunin ng gobyerno, daman na raw nila ang epekto sa paghina ng kabuhayan. Ayon sa negosyanteng si Rusty Sandico na may-ari ng restaurant na Cafe Fernandino, halos 50% na ang ibinaba ng kanilang kita mula nang isigawa ang paglalatag ng embankment sa daraanan ng proyekto. Malaking epekto lalo na sa mga empleyado ko. Dahil malaki ang overhead namin, ngayon yung ibang empleyado ko pinagbakas yung palitan sila 1 week. Ipinakita ni Sandico sa news team ang mga marka sa pader na ginuhit ng mga kawani ng DPWH sa kanyang establishmento. Halos wala na raw matitira sa kanyang negosyo kung gigibay ng kanyang gusali. Kung mag-setback kami ng 5 meters, malaking mawawalan. Itong barko, itong comfort room, itong function ko, maliit na. Pangalawa, siyempre, malaking gastos din. Total renovation na yon. Mawawala yung lahat ng poste dito. Hindi umano napapanahon ng proyekto at dapat na pag-isipan ng mabuti ng lokal na pamahalaan ng San Fernando. Yung widening naman, road widening, palagay ko hindi pa tamang panahon na widening ngayon. Siguro, kahit yung flyover, pwede naman siguro yung stoplight muna. Siguro for 5 years, ganun muna. Pero kasi traffic lang ang dito. Nilinaw din ng mga negosyante na hindi sila nag-encroach o lumagpas sa kanilang mga gusali sa minimum setback requirement batay sa tinadadhana ng National Building Code o Presidential Decree 1096. Actually, hindi kami nag-encroach dyan eh. Nung ginawa itong building, may building permit na ito, nag-setback ng 3 meters na ito eh. Yun ang requirement nun. Tinupad na namin yung requirement nila. Maging ang law office ni Attorney Wilfredo Mangaliman ay apektado. Sabi na kasi nung nakausap kong engineer dyan sa DPWH, tinanong ko sila sabi ko sa kanila, hanggang saan ba yung sa inyo dyan? Sabi nila, hanggang lang po sa kanal. So sinong in charge beyond the canal kung meron man? Sabi nila, city engineer. Wala namang tutol si Mangaliman sa proyekto pero kung kailangan public purpose, ituloy pero dapat i-compensate yung mga tao. And wala na tayong magagawa niyan kung ganun na yung plano ng gobyerno. Pero dapat kung they intend to use the property for public purposes, kailangan expropriate nila, bayaran nila yung mga tao. Pati yung consequential damages. Kasama si cameraman Mark Anthony Pare, ako si Jeffrey Gomez nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.